Hello everyone! Narito ang mga demonyong isda ng karagatan na binansagang isdang demonyo ng dagat ng mga mangingisda. Kilalanin ang mga manta ray o pagi na madalas mapagkamalang aswang dahil sa kakaunti lang ang nakakakilala dito. Matutuklasan natin kung bakit sila tumatalon sa tubig, bakit sila nagtitipon-tipon at nagkukumpulan sa tubig, at bakit isdang demonyo ang tawag rito ng mga mangingisda. Samahan niyo ko hanggang sa dulo upang ang aking munting kaalaman ay maibahagi ko sa inyo. Kakaibang kwento, nakakamangha, di pangkaraniwan, nakakabilib, dito lang sa Bakit nga ba isdang demonyo ang tawag ng mangingisda dito? Bago natin simulan ang ating kwentuhan, konting kaalaman kung saan matatagpuan ang isdang demonyo ng dagat. Ang mga manta ray ay matatagpuan sa mga maiinit at tropical na bahagi ng karagatan. Kabilang narito ang Pilipinas. Kung gusto mo namang makakita ng mga maladambuhalang manta ray dito sa Komodo National Park, matatagpuan ang mga ito. Dito mo makikita ang mga maladambuhalang manta ray. Ang Komodo National Park ay isa sa mga paboritong puntahan ng mga turista upang makita ng personal ang mga malahalimaw sa laki na mga manta ray. Ang salitang manta ay hango sa salitang Espanyol na ang ibig sabihin ay mantel. Para daw kasing malapad na tela ang isdang ito sa tuwing lumalangoy. Mabilis mo itong makikilala dahil sa flat netong katawan kapag lumangoy, at aakalain mong lumilipad ang mga ito. Paano nga ba nagkaiba ang mga manta ray at stingray? Malaki ang pagkakaiba ng mga manta ray sa stingray. Ang mga stingray ay mayroong panusok sa buntot, kaya delikadong hawakan ang mga stingray dahil pwede ka nitong matusok. Pagdating naman sa mga manta ray, ay wala kang dapat ikakatakot dahil ang mga manta ray ay walang panusok sa buntot, kaya't ligtas itong lapitan ng mga tao. Dahil sa kanilang malalapad na palikpik, nakakayanan nitong lumangoy ng paiba-ibang direksyon. Kaya nitong tumimbang sa mahigit sa 1,200 kilos. At kaya niya rin humaba sa mahigit sa 23 feet. Dahil sa kanilang sukat, tinaguriang itong pinakamalaking isda sa karagatan. Ang pagkain ng mga manta ray ay ang mga pinakamaliliit na nilalang sa karagatan. Nagtataka ba kayo kung bakit palaging nakanganga ang mga manta ray habang lumalangoy? Dahil sinasagap nito ang mga plankton o mga maliliit na nilalang na nagkalat sa paligid. Yung nakikita nyong parang sungay, tinatawag itong sipali. Mahalaga sa mga manta ray ang parang sungay dahil malaking tulong ito upang kumolekta
ng kanilang pagkain. At tuwing busog na ang mga manta ray, ay bumibisita ito sa coral reef upang magpalinis ng kanilang balat sa mga cleaner rash. Ang mga cleaner rash ay ang mga kumakain ng mga parasitiko na dumidikit sa balat ng mga manta ray. Kinakain din nito ang mga dead skin upang maging mas malusog ang mga balat ng mga ito. Bakit nga ba tumatalon ang mga manta ray sa tubig? May mga isda na gaya ng remora fish na sumasabit o nakikiangkas sa mga manta ray. Gayunpaman, malaking problema sa mga manta ray dahil bumabagal ang kanilang paglangoy sa tuwing may mga nakadikit na remora sa kanilang balat. Dahil dyan, nakaisip ng simpleng paraan ang mga manta ray upang matanggal ang mga remora fish. Isa-isa silang tumatalon sa tubig. Sa ganitong pamamaraan, natatanggal ang mga nakikiangkas na mga remora fish. Kaya nilang tumalon hanggang sa 3 feet. Ang tawag sa ganitong style ay breaching. Naniniwala ang mga dalubhasa na ginagamit ang breaching o pagtalon upang makipag-communicate sa kapwa manta ray o makapanligaw sa mga babaeng manta ray. Nagaganap ang mating season tuwing buwan ng Oktubre hanggang Enero. Nagtitipon-tipon ang mga babae at lalaking manta ray upang bumuo ng malaking grupo. Tinatawag itong squadron. At kapag mabuntis na ang babaeng manta ray, dadalhin niya ang kanyang baby sa loob ng 1 taon. At pagkalipas ng 1 taon, manganganak na ito. Ang tawag sa baby manta ray ay pups. At ang haba ng buhay ng mga manta ray ay umaabot sa 50 years old. Napag-alaman ng mga scientist na walang magkakaparyas na spot sa tiyan ang mga manta ray. Ang pagkakaiba ng spot sa tiyan ay nagmimistulang pagkakakilanlan ng bawat isa. Mahalaga ang spot na ito dahil dito natutukoy ng mga scientist ang pagkakilanlan ng mga manta ray. At sila din ang pinakamatalinong isda. Ayon sa mga eksperto, ang mga manta ray ay ang may pinakamalaking utak sa mga isda. Malaking kawalan kapag may isang pinapatay na manta ray. At ayon sa International Union for Conservation of Nature, ang mga manta ray ay nasa peligro na rin maubos ang mga ito. Dito sa Pilipinas, iligal ang pagpatay sa mga manta ray. Pero kung panatilihin mong buhay ang mga manta ray kaysa patayin, kaya nitong humatak ng libo-libong mga turista. Dito sa Pilipinas, sikat ang lugar ng Masbate at Sorsogon kung nais mong makakita ng mga naglalakihang manta ray. Kapag maraming turista, marami ding lokal ang mabibigyan ng pangkabuhayan. Kaya dapat huwag hulihin at katayin ang mga manta ray dahil mas marami ang matutulungan nito.
Kung bago ka lang sa channel ko at kung gusto mo ng mga ganitong video, mag-subscribe ka na at pakiclick na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong video ko. Nag-upload ako ng 1 o 2 video sa isang linggo at kung mayroon kang gustong ipakwento o di kaya ipasaliksik, mag-comment ka lang dyan sa ibaba ng video ko. Maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat. God bless. Bye!